Hi there! Ang saya-saya dito. Nandito tayo sa Glasgow, Scotland. Barrio Fiesta. Dami-dami. Libo-libo ang tao. Pero we have two nurses sa katabi ko. Anong name mo? Geraldine Do. Ikaw? Imelda Ju. Ikaw ngayon, nasubukan mo na ang MXT before. Opo, matagal na. Capsule, yung coffee. Pareho. Nagdadala ka here, ha? Opo. But you want to introduce it kay Ma'am Imelda. Opo. Ma'am Imelda is a nurse. Ngayon, nagwo-work siya pero retired na. Pero here, Nursing home. nursing home. So, yung mga may edad na ang tinaalagaan mo. And we don't want na siyempre magkaroon ng sakit tulad ng mga nandun, ano? And that is why gustong introduce sa'yo yung MX3. At saka wala kang maintenance, right? So, yan ang maganda sa'yo, yung ating MX3 capsule, 500 mg. Alam mo, you can take it as your vitamin. Di ba nagba-vitamin ka? Yes. Ang kagandahan ng MX3 capsule natin, natural. At saka, Filipino. Tama, di ba? Filipino nga. Support the Filipino. Yes. Thank you! Thank you, Thank you, MX3! Pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Sabi nila, kapag may asawa ka na, may kasangga at kasama ka na sa buhay. Sabi nila, hindi mo na kailangan pang problemahin mag-isa ang mga bagay dahil meron ka ng kapareha. Magiging masaya, tahimik, at komportable na raw ang mga bagay. Pero DJ Lindsay, bakit ganito ang nangyari sa akin? Sa aming dalawa. Tila isang bangungot. Bagay na ayaw kong mangyari at di ko na kayang tiisin pa. Ako po si Annie. At ito po ang aking kwento. Lindsay, kakapanganak ko pa lang ng 3 months. At yung asawa ko, gusto na maghanap na agad ako ng trabaho dahil mabigat na raw ang gastusin namin sa bahay. Siya po kasi ang gumagastos mula pagbubuntis ko hanggang sa lahat ng pangangailangan ni baby. Kaya pakiramdam niya, dapat bumawi na raw ako kaagad. Pero DJ Lindsay, nahihirapan pa po ang katawan ko. Hindi pa po ako nakakapag-adjust bilang isang bagong nanay. Habang itong asawa ko, puro utos, puro reklamo, at puro panunumbat ang ginagawa. Yan po ang mga natatanggap ko araw-araw, DJ Lindsay. Humingi na ako ng tulong sa mama ko para meron akong kasama sa pag-aalaga habang naghahanap ako ng trabaho. Pero nagalit po lalo ang mister ko. Ang sabi niya kasi, ayaw niya ng may kasamang biyenan sa bahay. Gusto niya kaming dalawa lang daw para matuto kami bilang isang pamilya.
Para daw ma-practice namin yung pagiging mag-asawa namin at pagiging bagong magulang sa aming baby. Doon ko po naramdaman, DJ Lindsay, na para bang mali lahat ng ginagawa ko kahit para sa baby naman namin. Madalas niya akong kinukutya. Dapat daw ganto. Dapat ganyan. Ultimo, paghahalo po ng gatas para sa aming sanggol. Kapag ako ang gumagawa, mali pa rin. Pero kapag siya, tama. Kapag siya ang gumagawa, yun ang dapat. Kapag siya ang gumagastos, yun ang dapat. Dahil hindi ko na po matiis ang mga nangyayari, palihim po akong humingi ng tulong sa ate ko. Isa po siyang VA o virtual assistant. Tinulungan niya po akong makapasok sa trabaho. At dahil dyan, nakabili po ako ng laptop. Simula po nung mag-umpisa ako sa pagiging VA ko, unti-unti kong binawasan ang pagsisilbi ko sa aking asawa. At nag-focus po ako sa aking sarili at sa anak namin. Lalo siyang nagalit. Nang mapuno po siya, dahil hindi na ako sumusunod kaagad sa mga gusto niyang mangyari. Mas lalo po akong nakarinig ng masasakit na salita. This time, pasigaw na. Nakakasakit lalo at nakakapangliit ang mga salita niya. Doon na po ako nagdesisyon na umalis muna sa bahay namin. Pero syempre, kasama ko po ang baby ko. Doon po muna kami tumigil sa aking mga magulang. Ngayon, nasa poder po ako ni Mama at ni Papa. At mas maayos naman ang buhay namin ni baby dahil tuloy-tuloy naman po ang aking trabaho. Ang sabi, mag-isa na lang daw siya sa bahay at siya na ang gumagawa ng lahat. Pero ito po ang hindi ko matanggap. Dahil ang balita ko po ay pinagkakalat niya sa mga kaibigan namin at sa pamilya niya na baka raw iba ang ama ng anak namin. Kasi nakakaya ko raw na umalis sa poder niya at suluhin ang pag-aalaga sa bata. Nakakaya ko raw kasi nang wala siya sa buhay naming dalawa. At parang mas masaya pa raw ako na nangyayari ito. DJ Lindsay, para lang po klaruhin ko ang lahat. Siya po ang ama. At nangyari po si baby dahil sa pagmamahala naming dalawa noon. Hanggang ngayon po iniisip ko kung tama bang hindi muna bumalik sa bahay namin para makasama ang asawa ko. Kasi gusto ko po sanang unahin yung kapayapaan sa isip naming dalawa ng anak ko. I want peace, DJ Lindsay. Gusto ko ng katahimikan. Ayoko ng sinisigawan ako. At tinatrato ako na parang wala akong silbi kahit ako ang ina ng baby. Ano po bang dapat kong gawin? Tulungan niyo naman po ako. Muli, ako si Annie. At DJ Lindsay, ito po ang lihim ng aking liham.